dalawang wire lang. Input, output. Ayan, nabuhay na siya. Sa app natin, pwede natin siyang patayin. Ayan, naka-off na siya. Cellphone lang natin siya pinatay. Tapos pwede rin natin siyang buhayin dito sa button. Ayan. Tapos pwede ulit nating patayin sa app natin. Ito yung app natin. Tapos ilang araw ko na itong nagamit. Bali ito yung daily niya. Kahapon 2.8 kilowatt. Nung isang araw 3.6. So guys, kakabit na natin yung ating watt meter na 8-in-1. Bali itong 8-in-1 na watt meter na ikakabit natin, naka wifi na to. Pwede na natin siyang makita sa cellphone natin, tsaka makontrol. Hindi ito yung Taxnil o yung tuyan na mga watt meter. Pero kung titignan natin yung part number ng ating watt meter, parehas lang nung sa Taxnil. Ibig sabihin, rebranding lang, no? Ganito rin yun. Tapos makikita nyo, Chinese pa yung mga nakasulat dito. Ayan. Bali, kaya ito yung binili natin kasi mas mura siya kaysa dun sa Taxnil, no? Pwede rin nating ma-monitor dito, real time yung watts natin. Ma-monitor natin dito yung ating konsumo sa isang araw o sa isang buwan. Pwede yon, makikita natin dito. Gagawin natin, i-scan muna natin yung QR code dito para meron tayong app. Ito yung app natin. Smart Life, yan, Smart Life. I-download muna natin yung ating app. Ayan, na-download na natin, no? Pero hindi pa natin to mai-connect kasi hindi pa siya naka-install. Mamaya natin i-connect to. Install muna natin. Gagawin natin, kakabit muna natin dito yung ating watt meter. Ayan dyan. Tapos, bali yan, naka-mirror ko na tayo. Patayin muna natin yung ating inverter. Tapos yung ating breaker. Ito yung ating breaker sa inverter papunta sa load. Yan, patayin na rin natin para sigurado. Tapos yan, galing inverter, maglalabas siya dito. Yun yung ilalagay natin ito sa input ng ating watt meter. Bali dalawang ano lang siya, dalawang wire lang. Input, output. Pakasimple lang ng wiring niya. Ayan. Ilagay na natin to. Bali naka-din rail din siya. Tapos kapag nakakabit na siya dyan, ito yung lock niya. Ilataas lang natin. Yan, nakalock na yan. Yan, nakalock na yan. Tanggalin natin yung takip. Tapos yung output ng ating breaker, ililipat na natin dito. Tapos yung lalabas dito ngayon na bago, maglalagay tayo ng wire papunta dito sa input. Ganoon lang kasimple. Bali lilipat natin yan dito, yung dalawa. Tapos yung lalabas dito, kuha tayo ng wire.
Bali yung wattmeter natin, makikita rin natin yung amperahe, yung voltahe, yan. Tapos pwede nating i-on off gamit lang yung ating cellphone kahit nasa ibang lugar tayo. Bali naka wifi kasi ko, pwede na itong i-connect sa wifi. Kabit natin. Kakabit tayo nito para mas ma-monitor natin yung ating konsumo, no? Tsaka ito kasi meron siyang overload na kung tumaas yung amperahe dun sa iseset natin na amperahe, pwede siyang mag-off. Tapos ganoon din kapag over voltage o kaya under voltage yan. Tignan muna natin kung mabubuhay. Buhay natin inverter. Ayan, nabuhay na siya. 229 volts. Bali wala pa yung ating watts, ampere, power factor, time to kilowatt. Ito frequency meron. Ito mayroon tayong temperature na. Kabit natin yung sensor mamaya. Tignan natin sa app kung ma-add natin siya. Punta tayo sa Smart Life. Agree. Try as guest o sign up. Bali yun, magsa-sign in lang kayo. Tapos meron siyang ganito lalabas. Yung mga may lalabas na tutorial yan. Got it. Got it. Got it. And ang gagawin natin, mag-add device tayo. Ito. Add device. Tignan natin kung makikita. Yan, nakita na agad. Ayan, tapos naglo-loading siya. Kaya lang natin matapos. Ang oras ngayon ay 3:58 ng hapon. Yan. Wala ng araw. Makulimlim ngayon. Kaya harvest natin, oh. Mababa na. Ayun yung ating baterya. Ayan. Ayun, na-connect ko na. I-done natin, done. Tingnan natin kung anong lalabas. Yun. Makikita nyo yung actual na voltahe 229. Yun din siya. Dito sa app natin 229 din siya. Ayan, parehas, sabay. Tapos meron siyang ampere, yung watt, kilowatt, power factor, yung frequency, tsaka yung temperature. Ito kinabitan natin ng sensor. Kinabitan natin. Bali wala pang value yung iba kasi hindi pa nakasaksak yung ating output. Dito sa app niya merong, ayan, dito natin makikita yung wattage natin, kilowatt hour, per day, per month, per year. Ayan, makikita natin. Makikita natin kung magkano yung konsumo natin na nagagamit sa araw-araw. Mas madali nating makwenta yung ating konsumo. Tapos dito sa no timer data, kasi pwede niyo i-set yung schedule niya kung mag-o-open at mag-o-off. Countdown yan. Delay switch off time yan. Dito sa kabila, ayan, dito niyo pwedeng baguhin yung over voltage, tapos yung under voltage pwede niyo baguhin. Tapos yung amperahe pwede niyo baguhin din. Pag 00 wala yan, walang walang value. Tapos yung overload, tapos yung ating electric energy, tapos yung temperature meron din. Pwede nyo rin baguhin sa temperature. Yung sa atin siguro tataas pa kasi meron naman tayong cooling fan.
Ito yung cooling fan natin yan. Sa 36. Bali, okay na tayo na i-connect na natin. Ang gagawin natin, ilagay naman natin yung output natin dito. Dito sa baba. Para makita natin kung nababasa ba niya yung watts na nako-consume natin. Tsaka yung amperahe. Sa app natin, pwede natin siyang patayin. Ayan, o. Naka-off na siya. Cellphone lang natin siya pinatay. Tapos pwede rin natin siyang buhayin dito. Sa button. Ayan. Tapos pwede ulit nating patayin sa app natin. Ito yung app natin. Tayin natin to, tapos kabit natin yung output. Okay, kabit natin tong ating output. Ito yung papunta sa ATS. Yung dati natin, nandito siya. Yun, dito na natin lalagay. Bali, yung i-monitor natin, yung sa solar lang, no? Kasi kita naman natin yung konsumo ng Meralco dun sa kontador. Kaya ito lang yung nilagay natin. Lock natin. Yan, nakalock na. Okay, naikabit na natin ulit, no? Ito yung sensor. O, siguraduhin lang natin maikpit ulit. Para hindi siya mag-iinit. Dapat mahigpit. Tapos buhayin natin yung breaker. Tapos itong ating LBD, nakapatay siya. Ayan, kita nyo wala ilaw. Buhayin natin. Kasi nakameral ko siya, pinatay ko talaga. Ayan. Buhayin natin. Ayan, may ilaw na siya. Ngayon, hindi siya lumipat sa ATS kasi patay pa yung ating watt meter. Gagawin natin, ito yung ating app. Buhayin natin yung ating watt meter gamit yung ating app. Yun, automatic lumipat. Ayan, nag-solar siya. Tapos ito yung ating load, 350 watts. Ang amperahe natin ay 1.8. Dito sa app, kaya makikita nyo naman, ganun din. Halos parehas naman sila. Tapos kapag nasa malayong lugar ka, pwede mo siyang i-off. Automatic yan, pupunta sa Meralco. Tapos kapag gusto mong buhayin ulit, malayo ka, sa app mo lang bubuhayin. Sobrang init ng araw ngayon. Ang oras natin ay alas 7 pa lang, 7:30. 7:35 yan. Dito yung ating harvest ngayon. Bali galing kasi ito sa lobat. Kasi magamit na. Tapos pinatay natin yung ating watt meter. Yung watt meter natin na yan, may ibang variant din yan. Meron niyang mura, kaya lang yung walang wifi. Ayan yung sikat na Taxnil, 1,000 ang presyo niya. Tapos yung ating binili, ayan, ang presyo lang niya ay 782. Pag may voucher ka pa na gagamitin, mas mababa pa. Tapos yung mga Shopee coins, yan. Tapos yung ibang variant, yan. Yung no wifi, tapos yung isa pa, no wifi din. Yan. Ngayon, buhayin natin yung ating unit. Buksan natin yung ating app. Makikita nyo, naka-disable yun sa taas. Pag pinindot natin to, ang ating konsumo ngayong araw na to ay 177. Tapos ilang araw ko na tong nagamit. Bali ito yung daily niya. Kahapon 2.8 kilowatt, nung isang araw 3.6 kilowatt. Tapos 2.8. Iba-iba kasi minsan walang tao sa bahay yan. Kasi itong 0.6 lang na kilowatt, ang nangyari dito ay ang meron nito ay parang bagyuhan yata to. Hindi na charge yung battery. Hindi ko siya ginamit. Tapos to, sumunod na araw 2.4, 3.6 ulit. Ayan yung sa per day makikita nyo siya. Tapos yan yung per month. Makikita nyo yung konsumo natin. Bali ilang araw na yan, simula nung 11 yata o 12 hanggang ngayon 24. Ayan yung makikita nyo yung konsumo natin ng buong buwan na yan. Kaya mas madali nating malalaman kung magkano na yung ating konsumo. Kung makikita nyo yung ating kilowatt hour na na-produce nung ating solar, times nyo lang kung magkano yung kilowatt hour ng grid. O yun na yung presyo ng natipid natin. Ang ganda ng araw ko. Maaga pa, ang init na.
Sikat ng araw.